Kinben Book 6, Chapter 94. Makalipas ang 2 linggo ni Ricky sa Bulacan para sa unang 4 na laban nila sa Maharlika League, ay heto na nga muli sila sa Calapan. Lampas 1:00 na ng hapon nang sila ay dumating ng Calapan Pier. Ang mga manlalaro nga na ang bahay ay sa South, nakagaya ni na Marlon Magbuo, Trey Sanchez, Markili at Shaquille Hernandez, ay kaagad na sumakay sa isang van ni Mover Flores para ihatid sila sa kanilang mga hometown. Sa pier nga ay makikitang nagpaalamanan na muna ang mga players. Pa-service din naman sila ni Mover, kaso si Ricky ay sa kanilang coach Isaiah sumabay sa sasakyan ni Andre. Nagkita-kita na lang tayo sa Monday ng hapon sa sports complex. Magpahinga kayo, sabi nga ni Isaiah, at agad na nagsitanguan ng kanyang mga players. Si Ricky nga ay makikitang kumabay pa sa mga ito nang magsisakayan na sila sa isa pang van na kulay purple na pagmamay-ari ni Mover Flores. Si Larry nga ay sa Flores Sports Complex na mababa dahil doon siya pupuntahan ng kanyang driver na nagmula sa Bako. At dito na nga muna maghihiwalay ang mga players ng Blue Phoenix pansamantala. Pinaandar na nga rin ni Andre ang kanilang sasakyan, at sabi nga ni Isaiah ay dumaan muna sila sa Severa Subdivision para ihatid si Ricky. Gusto ko ring makita ang apo ko, sabi pa nga ni Isaiah matapos uminom ng tubig. Kanina nga sa Cubao ay namili rin siya ng pasalubong na damit sa anak ni na Andre, at habang nagmamaneho si Andre ay kinumusta niya ito tungkol sa mga nangyari rito sa Calapan nang wala sila. Yung mga bagay na related sa kanilang ilang businesses. Natapos na yung pinatayo ninyong commercial building sa May City Mall. May ilang nag-inquire na rin ng mga tenants. Wika nga ni Andre na siyang nagmamanage ng mga negosyo nila ngayon rito sa Calapan. Nag-resign na kasi ito sa trabaho nito sa government. Plano na niya ito magmula nang ang ama niya ay maging coach ng Mansalay noong OMPL, kasi alam na niya na ang tatay niya ay malilihis muna ng isip mula sa pagiging isang business-minded na tao. Alam na rin naman ni Andre na kailangan niyang tulungan ito, lalo pat siya ang lalaking anak nito. Ang kanyang ate naman ay alam niyang kayang gawin ito, kaso sa sitwasyon nito ngayon ay siya ang mas okay na humalili sa kanyang ama para mag-intindi ng kanilang mga negosyo. Natawa na nga lang si Andre sa biro sa kanya ni Roland nang makausap niya ito nitong nakaraan sa phone. Sabi mo noon ayaw mong sumunod sa tatay mo na businessman. Mukhang doon din ang punta mo ah. Kailangan din pala, kasi alam mo na. Natatawang sagot naman ni Andre rito ng mga oras na iyon. Sayang yung game ninyo sa Pampanga kahapon, akala ko panalo na. Biglang sabi nga ni Andre, at napangiti na nga lang si Ricky nang marinig iyon. Hindi umabot, dumula sa kamay ko ng kaunti ang bola, sabi nga ni Ricky, at si Isaiah naman ay napatingin sa labas ng bintana. Parang ang hina ng production ni na Romero at Ibanez ngayon ah. Pansin ko sa mga laro ninyo. Dagdag pa nga ni Andre, bagamat hindi na ito nagbabasketball ay analyst din ito minsan ng mga laro ng kaibigan niyang si Ricky. Iwo-work na namin iyan sa sunod na mga laro namin. Malayo na naman kami sa sunod na 3 laro namin. Nasa Mindanao na kami sa Jensan. Sabi nga ni Isaiah, at si Andre naman ay napabusina ng maraha nang may biglang lilikong e-bike na walang signal sa harapan ng sasakyan nila. Ang layo noon papa ah. Ang sarap sigurong manood ng live niyan. Sana magkaroon kayo ng laro rito kahit isang game, sabi ni Andre. Alam ko magkakaroon, pero kailangan din yatang maging maganda ang win-loss record namin, sagot ni Isaiah. Ano ba papa ang next opponents ninyo? Jensan, Davao at Cagayan de Oro City. Excited na akong malabanan ninyo ang CDO. Ang ganda na ng laro ni Kyrie Lastimosa. Parang may angas na. Hindi gaya nitong nakalipas na season na parang naglalaro lang. Tapos kakampi pa niya ay yung kakambal niya. Pagkukwento nga ni Andre na halatang subaybayan ng Maharlika League noong nakaraang mga seasons. Napangiti naman si Ricky nang marinig iyon. Makikita na ngang lumiko ang sasakyan nila sa kantuhan ng Unitap at Jollibee na nasa Centro Mall. Ang kanilang sasakyan ay binaybay ang pataas na kalsada, at sa pagdating nila sa may entrada ay pinara muna sila ng guard. Nang makita nga nito si Andre ay agad na rin naman silang pinatuloy sa loob. Palagi kasing nabisita si Andre sa kanyang ate at sa kanyang pamangkin para magdala ng pagkain. Ito ay kapag nagre-request ang kanyang ate Andrea. Ilang sandali pa nga ay narating na nila ang tinutuluyan ni na Andrea. Sa tabi na nga lang nagpark si Andre at agad na binuksan ang pinto sa likod ng sasakyan para makuha ni Ricky ang mga dala nitong gamit sa Bulacan.
Bago pa man nga pindutin ni Andre ang doorbell ng gate ay makikitang ang nanay at tatay ni Ricky ay lumabas na rin kaagad upang sila ay pagbuksan. Bumati pa nga si Isia sa mga ito. Makikita naman nga ang tatay ni Andrea na may dalang malaking paper bag ng isang department store na binilhan niya sa Cubao. Dumiretso na nga sila sa bahay at sa pagpasok nila ay makikita nga si Andrea na nakasuot ng apron at may hawak na sandok. Bumati agad si Andre sa kanyang ate na mukhang may niluluto. Napangiti naman kaagad si Ricky nang makita si Andrea. Isang pag-irap naman ang binigay sa kanya ng kanyang partner na sa huli ay biglang napangiti na parang maiiyak. Pagkalapag nga ni Ricky sa gamit niya ay agad na niyang nilapitan si Andrea at binigyan ng mainit na pagyakap. "Namiss kita," sabi ni Ricky. Habang nasa ganoong senaryo naman ang dalawa ay makikita ang nanay ni Ricky na nagpunta sa kusina habang ang tatay naman niya ay kinuha ang dalang maleta ng anak para ilagay sa may pinto ng kwarto nila ni Andrea. Si Andre naman ay umupo sa may salas at napatanong sa tatay niya kung ano ang laman ng dala nitong malaking paper bag. "Pasalubong ko sa apo ko." Para sa inyong poging anak," patawang sabi nga ni Andre at hindi naman siya pinansin ng tatay niya. Makikita namang nagbitaw na sina Andre at Ricky sa pagkakayakap sa isa't isa. "May niluluto ako, magbihis ka muna," tulog si Josu. Sabi nga niya at napatingin din naman siya sa kanyang papa na agad din niyang nilapitan para dampian ang pisngi after magmano. "Tulog ang apo ninyo, baka mamaya pa magising iyon kasi kakatulog lang niya. Ilang minutes bago kayo dumating," sabi nga ni Andrea. "Babalik na lang ako mamayang gabi dito," sabi pa nga ni Isaiah at nagpunta na nga si Andrea sa kusina. Pero bago iyon ay nilingon pa niya si Andre. "Hoy Andriano, ipaglagay mo ako ng mga plato sa lamesa dito sa kusina, bilis," utos ni Andrea at si Andre naman ay napatawa. "Ate, wala ka sa atin." "Bilis!" Pagalit na wika nga ni Andrea at napailing na lang si Isaiah sa eksena ng kanyang mga anak. "Oo nga man din ate, paparya na." Tumayo na nga si Andre papunta sa kusina. Samantala, si Ricky naman ay makikita nga sa loob ng kanilang kwarto ni Andrea. Wala rito ang anak nila dahil doon ito natulog sa kabilang kwarto nila nang hindi nakasara ang pinto. Naroon naman ang tatay niya upang magbantay. Pagkapalit nga niya ng damit ay pinagtatanggal na nga niya ang kanyang mga tubal. Ang kanyang pasalubong nga sa kanyang nanay at tatay ay ibinukod na rin muna niya para ibigay mamaya. Sa pagkakaalam kasi niya ay mamayang hapon pa uuwi ang mga ito. Pagkatapos nga noon ay lumabas na siya at una niyang nakita ay ang kanyang coach Isaiah na agad niyang tinawag para tingnan ang kanyang anak at apo nito. "Hindi kaya magising?" Mahinang wika ni Isaiah na napaka-gentle lang galaw at ngumiti pa nga siya sa tatay ni Ricky na napatayo nang pumasok sila sa loob. "Hindi naman po siguro," sabi nga agad ni Ricky na napangiti nang makita ang anak niyang ang taba ng pisngi at nababalot ng puting kasuotang pambata. Makikita nga ring nababalutan ng puting telang pouch ang mga kamay at paa nito. Ngiti-ngiti naman si Isaiah ng pagmasdan ng kanyang apo. Ibinigay nga rin niya kay Ricky ang dala nitong paper bag na may lamang mga damit para sa bata. "Ang cute ng apo ko, manang-mana sa lolo." Mahinang wika nga ni Isaiah na kung gising lang daw ang sanggol ay siguradong kakargahin niya ito. Matapos nga nilang pagmasdan ng baby ay lumabas na rin sila dahil baka magising ito sa kaluskos na dulot ng kanilang paggalaw. Sa pagbalik nga nila sa salas ay makikita na nga sina Andrea sa kusina na naghahain na ng kanilang pananghalian. Ito ang rason kung bakit hindi kumain ng marami sina Isaiah at Ricky nang sila ay nasa pier ng Batangas. Sa pagpunta nga nila sa kusina ay makikita nga may nakahain na chop suey, nilagang baka at kanin. May dalawang pitsil din ng fruit juice at pitsil ng tubig sa tabi nito. "Upo na kayo pa, Ricky. Si Tatay Robert, papuntahin mo na rito, Ricky," sabi nga ni Andrea na makikitang may mga butil ng pawis sa may noon nito. Si Isaiah naman ay marahang napangiti ng pagmasdan ng anak. "Kailan ba ang plano ninyong pagpapakasal?" Biglang naitanong tuloy niya at sina Ricky at Andrea naman ay nagkatinginan. "After ng maharlikalig pa," sabi ni Andrea at tumango naman si Isaiah na napatingin na sa pagkain. Nagutom na kasi siya nang maamoy iyon. Matapos ngang silipin ni Andrea ang kanyang anak ay nagpunta na rin siya sa kusina at umupo kasama ang kanyang pamilya Mendez at Cervantes. Nagdasal muna sila at after noon ay kumain na nga sila na may kaunting kwentuhan tungkol sa nangyaring mga laro nila sa Bulacan. Umalis din nga sina Isaiah at Andre ilang minuto matapos ang pagkain nila ng lunch. Ang magulang nga ni Ricky ay nagpaalam din muna dahil may pupuntahan sila na event sa barangay na gaganapin ngayon. Ibinigay nga kagad ni Ricky ang kanyang pasalubong para sa dalawa sa paglabas nito ng bahay. "Sige po, thank you po,"
Sabi nga ni Andrea sa nanay at tatay ni Ricky, ito kasi ang naalala kay Andrea nang si Ricky ay nasa Bulacan. Makikita ngang pinasabay na ni Isaiah ang mag-asawa upang ihatid na rin sa sakayan sa bayan. Makikita na nga lang si Andrea na napasulyap kay Ricky sa kusina nang sila na lang ang matira sa bahay. Dahil nandito ka na, ikaw na muna maghugas ng pinagkainan natin. Sabi nga ni Andrea at si Ricky ay marahang napaatras. Pagod ako sa biyahe, tapos may laro kami kahapon. Sabi nga ni Ricky pero ngumiti lang si Andrea. Talaga? Pero tumakas ka kagabi ah. Sabi ni Papa, ikaw ah, baka naman babae ang pinuntahan mo ah. Seryosong wika ni Andrea at agad na nag-react si Ricky. Hindi ah, oo na, ako na nga maghuhugas ng plato. Pupunta na ako. Sabi nga ni Ricky na dumiretso agad sa lababo. Habang si Andrea naman ay pasimpleng napangiti. Nagpunta naman muna ito sa kwarto nila ni Ricky para alisin ang mga gamit nito sa dalang maleta nito. Inalis niya ang mga tubal na ipapalaundry na lang daw niya siguro mamaya sa baba. After noon ay lumabas na siya at tiningnan si Ricky na mukhang tapos na ring maghugas ng plato. Nang makapagbunas na nga ito ng kamay ay agad niyang tiningnan si Andrea na ang sama ng tingin sa kanya. Hoy, tulog ang anak natin baka magising. Bulalas nga ni Andrea nang tumakbo si Ricky sa kanya. Bigla nga siyang niyakap nito at binuhat paupo sa sofa. Pinagahalikan ito ni Ricky sa mukha at pisngi, pati sa leeg. Si Andrea naman ay napatawa na lang at nang biglang nakita nilang gumalaw ang anak nila sa kuna nito ay napahinto na nga sila sa paglalampungan nila. Nagkatinginan sila at agad na pinisil ni Andrea ang pisngi ni Ricky. Pagkatapos nga noon ay humiga siya sa hita nito. Si Ricky naman ay hinaplos-haplos ang medyo siopaw na pisngi nito. Kumusta naman ang Maharlika League experience mo? Tanong nga ni Andrea. Ang lalakas ng mga players doon. Si JC Tenorio, si De Ocampo, si Steve Chua, si Wanabia, yung Kobe ng QC. Tapos sa Pampanga si Parcon. Para sa akin ay siya ang pinakamahirap depensahan sa mga nakalaban ko. Ang hirap pigilan. Ang galing din ng point guard nilang sila Serna. Natalo tuloy kami. Kwento nga ni Ricky habang seryosong nakikinig si Andrea sa kanya. Saan naman ang next venue ninyo? Tanong naman ni Andrea. Jensen. Malayo na naman. Wala na naman akong katabing matulog. Pabirong wika nga ni Andre at si Ricky nga ay napangiti at pinagmasdan ito. Nandito naman ako till Monday. Sabi nga ni Ricky na tinitigan si Andrea na ganoon din ang ginawa sa kanya. May karugtong pa ang chapter na ito kaso medyo semi-SPG lang naman yun. Nag-iingat lang ako kasi baka bigyan ni YouTube ng violation itong video na ito. Sa mga gustong mapakinggan o mabasa ang kasunod nito, ilalagay ko siya sa 25 pesos na exclusive channel. Pero hindi naman importante yun sa daloy ng kwento sa sunod na chapter. Kaya pwedeng i-disregard na lang ninyo yun. Pwedeng hindi na rin ninyo basahin. Kasi iba na naman ang karugtong nito sa next chapter. Maraming salamat.